Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagtitipon tayo ngayon para sa isang celebration. Bakit nga ba tayo nandito? Dahil sa, inyo alam? Ika-28 taong anibersaryo ng pagkaka-consecrate sa ating obispo na si Bishop Paulino Villavicencio. Thanks be to God. Sino yung present nung consecration niya sa pangalan street ko? Palago, di ba yan? Yung magandang sinong nandun sa consecration ni Bishop Paul? 1998. Yan yung mga matatandang kasama natin ngayon. Di ba? Napakalaking karangalan po para sa amin ang maging kasama ninyo at magsamba sa iisa nating Panginoon. Isang pamilya lang po tayo. Isa lang. Kahit magkakalayo tayo, isang pamilya lang tayo. Kalabitin nyo nga katabi ninyo, sabihin nyo, isang pamilya lang tayo. Isa lang. At sa Southern Luzon, ang ibinigay sa atin, sa inyo, ang hinirang na maging obispo at tatay ninyo ay Bishop Paul. Gusto ko pong basahin yung sinabi ni Saint Ignatius of Antioch sa isa sa kanyang mga sulat. Ito sulat niya sa Smyrnians. Ito yung sinabi niya sa English. See that you all follow the bishop as Jesus Christ followed and obeyed the Father. Let no man do anything connected with the church without the bishop. Let that be deemed a proper Eucharist, which is administered either by the bishop or one of his representatives, one to whom he has entrusted it. Wherever the bishop shall appear, there let the people also be. Even as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. It is not lawful without the bishop either to baptize or to celebrate a love feast. But whatsoever he shall approve of, that is also pleasing God, so that everything that is done may be secure and valid. So don't do anything without the bishop. Kaya nga po isang beses na naintindihan ko, kaya pala sabi ko sa staff, dati sa Cathedral of the King, kaya pala walang ginagawa yung mga staff pag wala yung bishop. Di ba? Kasi sabi ni Ignatius, wala daw kayong gagawin kung wala yung bishop. Joke lang po yun. No? Ang ibig sabihin, lahat kailangan may basbas ng obispo. Hindi po siya espesyal. Hindi siya mas espesyal sa inyo. Hindi mas malaki yung mansyon niya sa langit pagdating ng araw kaysa sa ating lahat. Hindi po. Hinirang siya ng Panginoon among His children for a particular calling. At bawat isa sa atin meron ding calling. Hindi po ba? Bawat isa sa atin. Iba-iba lang tayo ng job description. Pero ganun po kaimportante ang obispo, siya po yung rallying point ng pagkakaisa. Siya ang in-appoint, itinalaga, at binigyan ng authority in holy orders para gumanap sa pagiging pastol at shepherd. Holy orders. Kasi dapat may order. Kung wala, unholy disorder. Yan, di ba? Hindi. Sabi ng Bible, that office is a gift to the church, di ba? Hindi lang sa gift ni Lord kay Alice, gift din sa diocese. Kaya po tayo, let us rejoice and be thankful and pray for our bishop and support him. Amen po ba? Now, let's look at the gospel. By the way, kapakita ko na sa inyo, kami pong mga Gen Z, bihira na po kami mag-print sa papel. Magamit po kami ng screen. Promise po,
Hindi po ako magso-social media habang nag-homily. Wala rin yung signal dito, di ba? So, I'm gonna look at my phone, not because I'm looking at pictures or videos, but because my notes are here. Okay? So, yung kwento ng napakapamilya. It's in all the Gospels. The story of Jesus walking on water and calming the sea. Right? Ang ginawa ni Jesus, pagkatapos nung himala ng pagpapakain niya ng 5,000, pinauna niya yung mga disipulo niya, yung 12 apostles, pinauna niya sa bangka sa kabilang side ng Sea of Galilee. Sa kabilang ibayo. At nauna na nga sila, alam naman natin, paggabi na yun, at inabot na nga sila ng dilim. At hindi lang sila inabot ng dilim, inabot pa sila ng bagyo. Katulad nung naranasan natin kagabi habang natutulog tayo at pinapasok ng tubig yung mga kwarto natin. Ganon, ano? Pero sila walang bubong sa bangka. Madilim pa. The 12 apostles in the boat is a picture of the church journeying. Jesus tells us to get on the boat and journey, get onto the sea and go get to the other side. At alam naman natin na ang biyahe, hindi palaging smooth. Minsan, kadalasan, actually, merong mga bagyo, may mga dagok sa buhay, may mga challenges, may mga hurdles, ang tawag nga nila. No? At gano'n na nga yung nangyari. Pero nasan si Jesus? Naiwan si Jesus, nandun siya, nasa Jesus nga ba? Yung nakabasa kung nasan si Jesus? Nandun siya sa bundok. Okay? Now, that's a picture of Him at the right hand of God, ascended on high. Pero, how many months ago? 2 months ago, 3 months ago, we celebrated the Feast of the Ascension. The Feast of the Ascension is not about Jesus abandoning us. It's not about Him blasting off into outer space para tayo iwanan. Hindi. Hindi. Kahit nandun si Jesus sa bundok, at the same time, or not the same time, pero bumaba siya kasi hindi pa siya ascended no? Hindi pa siya glorified body. Physical na tao pa rin siya na limitado, hindi pa siya nag-ascend, hindi pa siya nagre-resurrect. Kaya, iniwan niya yung bundok at sumama sa mga disipulo. But it's telling us, Jesus is at the same time at the right hand of God, but also with us. Ang sinabi ni Jesus, bago siya umakyat sa langit, sabi niya, "Behold, I am with you always." Hindi ko kayo iwan. Ang ganda nung let me see. Ang ganda nung dinasal natin na preface. Tawag dyan preface, yung pagkatapos nung lift up your heart. Part ng Holy Communion. Yung preface, ito ang sinabi ng the Feast of Ascension. Jesus Christ ascended far above all, fast beyond our sight, not to abandon us, but to be our hope. He ascended on high, hindi para tayo iwanan, kundi para natin maging pag-asa. Yung collect naman, ito yung sinabi. Jesus ascended far above all heavens, that He might fill all things. Give us faith to perceive that according to His promise, He abides with His church on earth, even to the end of the age. Paano nangyayari yun? Si Jesus umakyat sa langit, pero kasama pa rin natin? I don't know. That's what He said. That's the truth. Okay? So in a way, He's with us. Parang sa disipulo, no? Nung mga disipulo, nandun siya sa bundok muna, interceding at the right hand of the Father. That's the illustration there. And then He comes down from the mountain, walks on the water to be with the disciples. But the disciples were tossed to and fro by the wave. They were battered na aalog-alog sila
at pinapasok ng tubig yung kanilang bangka ng mga, again, storms of life, dagok ng buhay. They were in the boat, but God was with them the whole way. Okay? The whole way. Sino dito ang hindi pa nakaharap ng bagyo sa buhay? Sino? Pakitaas ang kamay. Napaka-espesyal ninyo kung ganyan. Wala, hindi ba? Lahat tayo nakaranas na ng challenges, ng pagsubok. At gano'n na nga ang picture ng, hindi lang personally, no? But as a church, I'm sure you can testify that you've gone through a lot of challenges. Jesus said, in the world, you will have tribulation. Di pa perfecto ang mundo, kaya meron pa tayong tribulation. The good news is, He's always with us. Always with us. At the same time, interceding for us. Now, the picture of Jesus walking on water. Kasi nga, ang buhay natin, the Christian life, the life in the church, not all peaches and cream, it's not all a walk in the park. Hindi palaging Pasko, kumbaga. May mga panahon ng pagsubok. And the sea, by the way, to the Israelites, the sea was a picture, a symbol of chaos, of disorder, of anything that is contrary to the will of God. Kaya nga, di ba, in creation, the Spirit of God was hovering over the waters of chaos and disorder. Anong ginawa ng banal na Espiritu? Kinalma yung kaguluhan at mula doon, gumawa ng kaayusan at ng harmony at ng kaliwanagan at ng pagkakaisa ng harmony ng buong creation. And that's a picture of Jesus also walking on the water. That's what it represents. Kaya sa ating Panginoon, kayang pakalmahin ang mga pagsubok natin. Which is why we are to look to Him as the story teaches us. So Jesus did that. So He was interceding on the mountain, but He's also intervening in our affairs. So in the fourth watch of the night, yung pinakamadilim na panahon ng gabi, doon siya tumutulong sa atin. Diba? When it's darkest, that's when Jesus saves us. Sino dito ang nakakaalam ng kwento na, o yung tula na footprints in the sand? Narinig niyo na ba yan? Footprints in the sand? Yung kwento na yun, meron daw isang tao na naginip. Sa panaginip niya, lalakad daw siya sa dalampasigan ba tawag? Dalampasigan. Buhanginan, dalampasigan, beach. Tipin niya Boracay. Naglalakad daw siya doon sa panaginip niya. Tapos nag-flash daw sa kalangitan yung buhay niya. At nakita niya, merong 2 sets of footprints. Yung mga yapak doon sa buhangin. Dalawang, 4 na paa, dalawang pares. Nakita niya, na-realize na, ay, ako pala yan at si Jesus. Napansin niya, sa paayos na mga bahagi ng buhay niya, masasayang part ng buhay niya, 4 na paa yung nakikita niya, 2 pares. Pero dun sa bahagi ng buhay niya na binabagyo, at malakas ang pagsubok, at nalulungkot siya, napansin niya, isang set na lang ng footprints. 2, na lang, kaliwat kanan. Kaya, ayan, ang sinabi niya, tinanong niya kay Jesus, Lord, bakit ganun? Kasama kita sa maaayos na bahagi na panahon ng buhay ko. Pero, bakit mo ko iniwan nung humaharap ako sa mga pagsubok? Ano nga ba sinabi ni Lord sa kanya? Anak, sabi niya ganon. Nung masasayang panahon ng buhay mo, sinamahan kita. Pero dun sa mga pagsubok mo, sa panahon ng pagsubok mo, ang ginawa ko, kinarga kita. Akin yan, hindi sa iyo yung mga paa na yan.
Yung dalawa na lang naiwan, sa akin yan. Kasi kailangan mo ng suporta. So let us understand that that's who our God is. And our Lord is. Okay? Put things in that. Now, the disciples were terrified. Takot na takot sila. They feared for their life. And so Jesus told them, do not be afraid. Palaging sinasabi natin sa atin ng Panginoon, do not be afraid. Huwag kayong matakot. And then He said, it is I. Ang original na Hebrew, na lengguwahe nan, ang sinabi ni Jesus sa kanila, I am who I am. Sino nga ba nagsabi niyan? God, Jehovah, to Moses, I am who I am. So nagpakilala siya sa kanila that the Lord is in their midst. Right? And so, He wants us to realize someone greater is with us. Kung tayo, meron tayong malaking kuya na nagtatanggol sa atin nung maliit tayo sa mga bully natin mga classmates, ito is bigger than our kuya. Okay? Someone greater is with us. So, sinabi ni Peter, nung narinig niya, sabi niya, Panginoon, kung ikaw nga yan, tawagin mo ako. Papuntahin mo ako sa'yo. At sabi ng Panginoon, come. Ano nangyari? Lumabas si Peter sa bangka at lumubog siya. Hindi ba? Nung bumaba siya ng bangka. Lumubog ba siya? Hindi agad. Di ba? Naglakad muna siya. Naglakad muna siya. Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos. Lakad muna siya. Pero ito'y nangyari. Sabi ng Bible, He looked at the wind. Sino na dito ang nakakita ng hangin? Pakitaas ng kamay. Nakita na ba kayo ng hangin? Ng tanghaling tapat. Nakakita kayo ng hangin sa tanghaling tapat? Sa gabi kaya. Baka mas madaling makita yung hangin sa gabi. Di ba? Sabi ng Bible, nakita ni Peter, paano niya nakita? Hindi ko alam, baka meron x-ray vision niya. No? Nakita daw niya yung hangin na hindi nakikita. Gabi pa, madilim. But the point is that he looked elsewhere. He looked not to Jesus, but to something else or someone else. That's the lesson. As long as we fix our eyes on Jesus, we can walk on top. The instant he took his eyes off of Jesus, doon na siya nagsimulang lumubog. Kaya ang sinasabi sa atin ng kwento, lagi tayong tumingin sa Panginoon. Dahil siya lang ang pag-asa natin. He is the great I am. Pag tumingin tayo kay Mayor o kay Congressman para sa ayuda, baka bigyan tayo ng, ewan ko, 555. Na dati imported, di ba? Dating spam, magiging maling pa. Di ba? Tumingin daw tayo kay Jesus kasi kung ililipat natin yung pagtingin natin, ang mangyayari, lulubog tayo. So, what did Peter say? When he started saying, Lord, save me. Jesus is always there to save. And He did. Pagkatapos ng hilahin, pataas ulit si Peter, anong nangyari? Naglakad na naman si Peter. Kasama ni Jesus. Whenever we walk with the Lord, we can walk on water. Amen? Ayaw ng Panginoon na lumubog tayo. Ayaw ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, sabihin niya sa katabi niya, makinig ka dito ha. Sabihin niya sa katabi niya, makinig ka sa sabihin ni Besa. Ang gusto ng Panginoon sa inyo, palitaw. Ayaw niyang lumubog kayo. Gusto niya para sa inyo, palitaw. Di ba? Di lang masarap, kundi nakakatawid pa tayo sa tubig. Di ba naiintindihan ko na yung palitaw? Palitaw. At yun ang gusto ng Panginoon sa atin, no? Na, again, don't look to adversity. Very deceitful. Katulad na sinabi ko, sino bang nakakakita ng hangin? Pero minsan, akala natin, nakikita natin. And what we do is we magnify the situation and we forget
the bigness of our God. So, ganun na nangyari. No? So, we look to not on anything else. Not even our own ability. Kasi pag tumingin tayo sa sarili natin, magiging idol na tayo, Diyosan na tayo. Huwag din tayong tumingin sa mga politiko o sa ibang mga idol. Someone greater is me. I'll tell you a story. Nasa Cagayan de Oro po kami. Ilang bishop ba tayo na yun? 6 kaming bishop. Maaga kami papuntang airport, pauwi na kami ng Maynila. At so may time pa kami, dumaan muna kami sa Starbucks. Yung time na yun, number 1 daw yung Starbucks dun sa Cagayan de Oro. So ang daming tao, ako yung nag-order ako ng 6 na kape. Alam niyo naman sa Starbucks, tinatanong yung pangalan ninyo ng barista, di ba? Tinanong ko ng barista, sabi niya, anong pangalan ilalagay dun sa mga cup? Wala akong magawa. Di ba? Naisip kong magkatuwaan. Sinabi ko sa barista, tinanong niya yung pangalan, sinabi ko, Piolo. Sino nakakilala dito kay Piolo? Kaya niyo si Piolo, di ba? Sinabi ko, Piolo. Naka-clerics kami, ha? Tama si Bishop Holnod. So yung barista, game naman siya. Ngumiti. Nung sinabi ko Piolo, ngumiti. Alam niya namang hindi Piolo. Kahit magkamukha kami, pero alam niya hindi ako si Piolo. Kasi hindi naman pari si Piolo, di ba? Anyway, sinulat nga niya, Piolo na sumakap. Tapos nung handa na yung mga kape, alam mo yung ginawa? Nilakasan talaga yung boses. Sinadya niyang lakasan yung boses niya para marinig ng lahat. At nung sinabi niya, 6 Americanos for Piolo! Aba, yung mga nagla-laptop, tumingin. Yung mga kakwentuhan, tumingin lahat. At tinisip nga, nandito ba si Piolo? Kasi para sa kanila, sikat eh. Di ba? Sikat. At tumitingin sila sa tao. I'm telling you, someone greater than Piolo is among you. Someone greater than just a bishop is among you. Someone greater than anyone you put your hopes in is among you. Wag nating, let's not take it for granted. Wag nating baliwalain. Wag nating baliwalain. Look to Him, go to Him, only He is our Savior. Ang tanong dyan, okay, saan, Bishop? Saan? Well, mamaya, nandito siya. Nandito siya. Actually, araw-araw, nasa prayer closet ninyo, naghihintay. Amen po ba? Sa simbahan, nasa daily office, nasa Eucharist, pag Sunday, alam nyo, wala lang siya sa online mass. Wala siya doon. Kaya loko lang. Pero nandito siya. Okay? In the form of bread and wine. But not only in the Eucharistic elements, not only in our prayer closet, He's also in the least, the lost, and the lonely. Yung mga hindi natin pinapansin. Nandun din siya. Puntahan natin siya. Pansinin natin siya. Kausapin natin siya. And let's not take Him for granted. Sabi ng isang, kung napanood ninyo yung Les Miserables, sabi nung bida doon, sabi niya, to love another person is to see the face of God. If we love another person, it's like we, being like Peter, looking at God, seeing Him, seeing Jesus, then that enables us to walk on water. Pag tayo nag-minister sa nangangailangan, nakikita natin ang Panginoon. What happens is, we may think we will have less money, less resources, but actually what happens is, we are given ability to walk on water. Sabihin niyo sa katabi niyo, amen ba ulit, brother, sister? That's what happens, okay? It gives us strength and hope and ability. Because God, like the Psalm says, sits enthroned over the flood. He sits as King forever. Kaya tayo pwedeng lumapit sa Kanya. We are also meant
to hover over the water like Him. Kaya nga may Noah's Ark, yan yung kwento ng Noah's Ark. Diba? That's the message of it as well. We can overcome death and chaos and evil attacks. Huwag na tayong masurpresa. Ang sinabi sa atin ni Jesus, I send you out as sheep among wolves. Huwag na tayo magreklamo sa Lord, ang daming pagsubok. I gave you a heads up. Sinabi ko na noon yan, di ba? Kailangan handa tayo. But the good news is we have ability to walk over and on the water. Ganon din yung kwento nung nila Moses, Israelites. They overcame the Red Sea. Again, the Red Sea, picture of opposition to God's will. Anong nangyari? Wala akong pakialam, sabi ng Lord, hahatiin natin yan para kayo makadaan. Okay? Whether hatiin, whether over the water, you will overcome, you will never fail. And it will take you from slavery to freedom, from fear to confidence, from death to life, from chaos to harmony, to paradise, to Eden. The diocese is 28 years old, and you have experienced blessings and miracles and prosperity, along with challenges and storms. Let me tell you this. I'm not a prophet, but I'll give you a prophecy. You will experience more blessings, but more challenges as well. Guaranteed. Not a prophet, but I guarantee that. Kasi sinabi ng Panginoon. Again, the good news is, He is with you all the way. Look to Him. Look to Him and walk on the water with Him, because you will not fail. Fix your eyes on Jesus and put your confidence in Him. You will never fail. Amen? Again, I am excited, not just for the Diocese of Southern Luzon, but the whole territory of Asia and then PEC as well, and the whole church. We belong to a kingdom that is ever increasing. And let me tell you this, greater things are yet to come for all of us. Greater things. We belong to the kingdom of God. That's the way it is in the kingdom of our God.